Alright guys, magalaw shoutout sa inyong lahat. Meron tayong Rob News, Edca Enhanced Defense Cooperation Agreement. Saan lugar pa ipupwesto ang mga site ng mga kampo ng mga US? Delikadong implikasyon, ayan sabi ng mamamayan. Cagayan, Isabela, Zambales at 2 sa Palawan. Ayan na, since 1951 may Edca na tayo guys, at delikado nga ang Estados Unidos at China sa girian at baka tayo maapektuhan. Kaya panoorin ang buong detalye. Dr. Francis. Umaasa ang China na mananatiling mapagbantay ang Pilipinas at huwag papayag na abusuhin. Higit ang problema ang ilang senador sa napagkasunduang pagdaragdag ng military sites sa 4 na strategic areas sa Pilipinas. Para kay Senator Francis Tolentino, wala man dapat ibahala basta masusunod ang mga panuntunan sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Kasama na niya rito ang pagbabawal sa pagpasok ng nuclear weapons sa Pilipinas, pagsunod at pagrespeto ng mga sundalong Amerikano sa mga batas ng Pilipinas. Nilagdaan ang EDCA noong 2014 na layong palakasin ang implementasyon ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senator Francis Tolentino. We cannot isolate ourselves as part of the community of nations because we're here, we're in the center of everything. I don't think it should alarm, irritate a foreign nation because I would see the EDCA as a mere iteration of the Mutual Defense Treaty between the Philippines and the United States, which has been signed and in place since August 30, 1951. So, there is nothing new here. Hindi rin nababahala ang mambabatas na posibleng madamay ang Pilipinas sa girian ng Estados Unidos at China. Ito'y kahit pa sinasabing sa Northern Luzon, posibleng ilagay ang 4 na EDCA sites na malapit sa Taiwan. Para sa mambabatas, hindi umano makabubuti sa Pilipinas kung hindi ito susunod sa isang kasunduan para lang makaiwas sa posibleng gulo. Si Senator Francis Cheese Escudero naniniwalang makapagpapalakas sa katatagan sa rehiyon ang pagdalagdag ng 4 na EDCA sites. Ayon sa National Security Analyst na si Dr. Romel Banlawi, mayroon namang benepisyong makukuha ang bansa mula sa mga itatayong dagdag na EDCA sites. Kabilang dito ang military assistance, training at dagdag trabaho at kita para sa mga Pilipino. Kaya naman mahalagaan niya na mabalanse ng Administrasyon Marcos ang pakikipag-ugnayan nito sa China at Estados Unidos. Pakinggan po natin ang panawagan ni National Security Analyst na si Dr. Romel Banlawi sa pamahalaan. Maraming clarifications na dapat gawin ng ating pamahalaan kung bakit niya ginagawa ito. Dapat pinaghahandaan din natin yung consequences niyan, lalo na kung sakasakaling magkaroon ng military problem. Mas bigyan natin ng effort yung preventive diplomacy in order to prevent our region to be the avenue for any form of military conflicts. Una nang sinabi ng China sa pahayag na umaasa silang mananatiling mapagbantay ang Pilipinas at huwag papayag na abusuhin. Ayon sa Chinese Embassy na nakabase sa Manila, dapat ay nakatuon sa pagtutulungan sa pagtatanggol at panseguridad ang anumang kasunduan at hindi dapat target ang... I am optimistic about the future of our alliance. And I am confident that we will continue to work together to defend our shared values of freedom, democracy, and human dignity. The United States and the Philippines are more than just allies. We're family. Kapwa inanunsyo ng Pilipinas at Estados Unidos ang karagdagan na 4 na panibagong lokasyon para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ngunit tumanggi naman si Defense Secretary Carlito Galvez Jr. at US Defense Secretary Lloyd Austin III na tukuyin kung saan-saang lugar ito ipupwesto. We have agreed that the statement of the sites will be concluded once we have already made collaboration also with the local
communities, because when we make announcements, we need to these local government, the governors, and also the local populace to be consulted. Nilinaw din ni Secretary Austin na hindi permanente ang pasilidad na itatayo ng US sa bansa. We're not seeking permanent basing in the Philippines. As you heard us say in our statements here, EDCA is a cooperative agreement that enables rotational activities. And so it's a key pillar of training and opportunities to strengthen our interoperability. And it also provides us the ability to respond effectively to humanitarian issues and also disaster relief and other types of crises. Samantala, tiniyak din ng dalawang opisyal ang mas matibay na ugnayan at pagtutulungan ng dalawang bansa sa paglaban sa terorismo, issue sa West Philippine Sea at humanitarian assistance sa panahon ng kalamidad. Muli ding pinag-usapan ng dalawang opisyal ang commitment ng US sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. The Mutual Defense Treaty applies to armed attacks on either of our armed forces, public vessels, or aircraft anywhere in the South China Sea or the West Philippine Sea. We are committed to a strong alliance. The President had said that our alliance now is more stronger and robust. And we are very confident that working with Secretary Anyo and with the IPAP, we are looking forward that we will have a high drive of some activities with our allies. Sa kabuuan, magkakaroon na ng 9 na Edca sites ang US sa Pilipinas. Ang unang 5 site ay nasa Benito Ebuen Air Base sa Cebu, Lumbia Airport sa Cagayan de Oro, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Antonio Bautista Air Base sa Palawan at Basa Air Base sa Pampanga. Wala pa namang reaksyon o komentaryo ang Chinese Embassy sa nasabing kasunduan ng Pilipinas at United. Senator Francis Tolentino sees no problem with the designation of new military sites and 4 strategic areas in the country. This as long as the parameters of the Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA will be followed. The EDCA was signed in 2014, which aimed to advance the implementation of the 1951 Mutual Defense Treaty. It allows the construction of facilities and pre-positioning of the United States or U.S. military assets and selected military bases in the Philippines. However, it prohibits the U.S. to establish permanent military presence and military bases in the country. We cannot avoid being part of a geopolitical conflict because of our location. We cannot isolate ourselves as part of the community of nations because we're here, we're in the center of everything. But there has got to be some limits as to how we are going to be involved. Senator Cheese Escudero also supports the move, saying that this will help promote regional stability. Meanwhile, for Senator Jinggoy Estrada, who chairs the Senate Committee on National Defense and Security, while the expansion of the agreement is seen as strengthening the alliance between the U.S. and the Philippines, he trusts that the government had carefully studied the possible implications of the EDCA expansion. For national security expert Dr. Romel Banlawi, while the move has short-term benefits, including military assistance and economic gains, it could have long-term costs to the country's security. According to Banlawi, the Philippines could be a target of attack of American adversaries, particularly China, especially when chaos erupts in neighboring countries such as Taiwan and Korean Peninsula and the South China Sea. I am very worried na yung cost natin ay would have far-reaching consequences. May mga discussions na monitor natin at kung saan ay nabanggit yung 4 na locations, Cagayan, Isabela, isa pa sa Palawan at sa Zambales. So makikita natin na very close yan sa West Philippine Sea, very close yan sa Taiwan, very close yan sa Korean Peninsula. Yung security risk na hinaharap natin ay very high because China will not allow America to have greater military advantage in Asia, and with the United States around, we will always be caught in the US-China major power rivalry. So talagang may ipit tayo ng dalawang bansa na to.
Banlawi notes that it is important that the Marcos administration will observe a delicate balance in dealing with the two superpowers. He hopes that the government is ready with the potential consequences of the Edca expansion. Maraming clarifications na dapat gawin ng ating pamahalaan kung bakit niya ginagawa ito. Dapat pinaghahandaan din natin yung consequences niyan, lalo na kung sakasakaling magkaroon ng military problem. Mas bigyan natin ng effort yung preventive diplomacy in order to prevent our region to be the avenue for any forms of Isolate ourselves as part of the community of nations because we're here, we're in the center of everything. Walang nakikitang problema ang ilang senador sa napagkasundo ang pagdadagdag ng military sites sa 4 na strategic areas sa Pilipinas. Para kay Senator Francis Tolentino, wala umanong dapat ikabahala basta't masusunod ang mga panuntunan sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Kasama na anya rito ang pagbabawal sa pagpasok ng nuclear weapons sa Pilipinas at pagsunod at pagrespeto ng mga sundalong Amerikano sa mga batas ng bansa. Nilagdaan ng EDCA noong 2014 na layong palakasin ang implementasyon ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. I don't think it should alarm, irritate a foreign nation because I would see the EDCA as a mere iteration of the Mutual Defense Treaty between the Philippines and the United States, which has been signed and in place since August 30, 1951. So there is nothing new here. Hindi rin nababahala ang mamabatas na posibleng madamay ang Pilipinas sa girian ng Estados Unidos at China. Ito'y kahit pa sinasabing sa Northern Luzon, posibleng ilagay ang 4 na dagdag na EDCA sites na malapit sa Taiwan. Para sa mamabatas, hindi umano makabubuti sa Pilipinas kung hindi ito susunod sa isang kasunduan para lang makaiwas sa posibleng gulo. We cannot avoid being part of a geopolitical conflict because of our location. But there has got to be some limits as to how we are going to be involved. Si Senator Francis Cheese Escudero naniniwalang makapagpapalakas sa katatagan sa rehiyon ang pagdadagdag ng 4 na EDCA sites. Ayon sa National Security Analyst na si Dr. Romel Badlawi, mayroon namang benepisyong makukuha ang bansa mula sa mga itatayong dagdag na EDCA sites. Kabilang dito ang military assistance at training at dagdag trabaho at kita para sa mga Pilipino. Pero giit ni Dr. Banlawi, panandalian lamang ang mga benepisyong maaaring makuha ng Pilipinas sa pagpapalawig ng EDCA. At ang delikado rito, ang posibleng epekto nito sa seguridad ng bansa sa hinaharap. So, ang long-term consequences nito ay we will be at the radar screen. Yung security risk na inaharap natin ay very high because China will not allow America to have greater military advantage. Lalong-lalo na kung magkaroon ng kaguluhan sa Taiwan, sa Korean Peninsula at sa South China Sea and siding with the United States, so definitely we will be a target of attack by American adversaries. With the United States around, we will always be caught in the US-China major power rivalry. So talagang may ipit tayo ng dalawang bansa na to. Kaya naman mahalagaan niya na mabalanse ng Administrasyong Marcos ang pakikipag-ugnayan nito sa China at Estados Unidos. Paalala ni Dr. Banlawi sa gobyerno. Maraming clarifications na dapat gawin ng ating pamahalaan kung bakit niya ginagawa ito. Dapat pinaghahandaan din natin yung consequences niyan, lalo na kung sakasakaling magkaroon ng military problem. Mas bigyan natin ng effort yung preventive diplomacy in order to prevent our region to be the avenue for any forms of military conflicts. Una nang sinabi ng China sa isang pahayag na umaasa silang mananatiling mapagbantay ang Pilipinas at huwag papayag na abusuhin. Ayon sa Chinese Embassy na nakabase sa Maynila, dapat ay nakatuon sa pagtutulungan sa pagtatanggol at pangsiguridad ang anumang kasunduan at hindi umano dapat Ang China na mananatiling mapagbantay ang Pilipinas at huwag papayag na China kasunod na ang pagpapatibay ng Pilipinas at Estados Unidos sa 1951 Mutual Defense Treaty. Ayon sa Chinese Embassy na nakabase sa Maynila, dapat ay nakatuon sa pagtutulungan at pagtatanggol at pansiguridad ang anumang kasunduan. At hindi dapat target ang anumang concern. Alright guys, ayan ang EDCA. 4 na site ang itatayo. Ayan sa harap yan ng
West Philippine Sea. Ayan, tutol ang gobernador ng Cagayan sa posibleng pagtatalaga sa lalawigan bilang isa sa tinatawag na bagong Edca site. Ayan, pagkasunduan ng Maynila at Washington na payagang magtayo ang US ng mga pasilidad at manatili ang Amerikanong sundalo sa mga kampo ng AFP ng 4 na lalawigan. Ayan, sinabi ng ating US, pansamantala lang naman daw sila. At don't forget to subscribe, Rob Chip, and comment down below. Baka may iisip kayo at mga komento ninyo dyan. Ayan, maraming salamat.